So, heto na nga po mga kawan stories, panibagong season, panibagong excitement muli ang ating mapapanood. May mga bagong lineup, bagong rotation, bagong game plan at lahat yan makikita natin sa pagsisimula ng season. Pero bago yan, halina't alamin muna natin ngayon ang apat na NBA teams na grabe ang inimprove at posible nga daw katakutan na makalaban sa bagong season. Dagdagan na rin natin yan ang inilabas na bagong role ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Sa pagpasok nga po mga kawan story sa bagong season, may pagkakataon na nga po ang mga teams na ipakita kung gaano kalaki ang inimprove ng kanilang lineup matapos ang kanilang ginawang pagbabago. At base sa ibinulgar ng isang analyst, meron nga po ngayong apat na kupunan na dapat abangan at sigurado nga daw nakakatakutan sa darating na bagong season. Una ay ang defending champions na Boston Celtics na bagamat wala silang masyadong ginawang pagbabago, nananatili para naman nga itong dominante. Napakatalentado, napakaganda ng chemistry ng lahat ng mga malalaro plus may mas malalim na bench pa nga sila sa pagsali dito ni Looney Walker IV. Pangalawa ay ang Oklahoma City Thunder na tuluyan na nga pong nasolusyonan ng ilang mga butas sa kanilang lineup. Hindi na nga sila magkakaproblema pa sa match-up sa ilalim sa pagkakaroon nga po nila ng bagong sentro na si Isaiah Hartenstein at expected magmamatured na rin naman ang kanilang koponan sa pagkakakuha nila ng veterano na si Alex Caruso na meron ng experience na manalo ng kampyonato. Kaya inaasahan hindi na lang sila magdodomina sa regular season bagkos kakayanin pa nga po nilang maging mas competitive sa postseason. Sa kabilang banda, hindi rin naman nga po mawawala si listahang ito ang Memphis Grizzlies dahil sa pagbabalik ng kanilang superstar na si Ja Morant na siyang bumuhat noon sa kanilang team para makapasok sa playoffs. Habang ang huli at pang-apat na team naman nga po na dapat nating abangan ay ang New York Knicks, lalo pat magbabalik at magiging healthy muli ang kanilang mga players. Kung inyo nga pong matatandaan, nagkaroon rin naman nga sana ng pagkakataon ng Knicks na makapasok sa finals last season, sadyang natalo lamang sila sa maaga dito nga sunod-sunod na pagtatamo ng injury ng lahat ng kanilang mga key player. Kaya ngayon nga pong makukumpletong muli ang kanilang championship lineup na binuo last season, sigurado nga pong mas magiging competitive sila lalo sa playoffs. Sa kabilang banda naman, ibinulgar nga po mga kawan stories ng isang insider mula sa Dallas Mavericks na bago pa pumirma si Klay Thompson sa kanilang lineup, kinausap muna nga nito ang kanilang front office kung saan nag-request nga siya na may mga bagay na dapat niyang gusto. At una ay ang pagbibigay sa kanya dito ng starting lineup position. Hindi nga daw sana pipirma si Klay Thompson sa kanilang team kung hindi sila nagkasundo patungkol dito, pero wala rin naman sila ditong ibang pagpipilian gayong upang mapalakas ang kanilang lineup, kailangan nga talaga nila itong makuha. Ngunit since meron nga pong backcourt duo ang Dallas na binubuo ni na Kyrie Irving at Luka Doncic, mapipilitan nga pong umabante si Klay Thompson sa small forward. Yes mga kawan stories, hindi nga kagaya sa nagdaang taon ng Warriors, hindi na nga siya magiging isang shooting guard bagkos magiging isa na nga itong legit na wingman simula next season dahil ito lang naman ang nag-iisang paraan para mapabilang siya sa starting lineup.